naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa simula pa. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kaniya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Pag may ano ka, kusumay, no? Sinugo ng Diyos ang isang taong nagngangalang Juan. Pumarito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at nang sa gayon, manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Kaya minsan, sabi ni ma'am, Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Pumunta siya sa kaniyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kaniyang mga kababayan. Subalit, ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kaniya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, sa kagustuhan o kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Ang salita ay naging tao, puspos ng biyaya at katotohanan, at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaniyang kaluwalhatiang tunay na kaniya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kaniya ng kaniyang isigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang darating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na, bago pa man ako ay pinanganak. Mula sa kaniyang di masukat na pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap ng sunod-sunod na pagpapala. Sapagkat sa pamamagitan ni Moises, dumating ang kautusan. Ngunit sa pamamagitan ni Hesukristo, dumating ang pagpapala at katotohanan. Kailan may walang nakakita sa Diyos, ngunit ipinakilala siya ng kaisa-isang anak. Siya ay Diyos, na lubos na minamahal ng Ama. Nasaktan siya, grabe yung... Ang mga